Hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, another resetting na naman ang gagawin natin sa ating mga mother plants na naging woody na tingnan. So first ay itong ating mule. So ayan, tinusok na natin yung mga prepare nating mga cuttings para maging compact silang tingnan. So ito si mule. Medyo mahirap tong nahihirapan akong ipa-stable yung mga nakat natin na top cuttings nung inilagay natin siya sa ROS. So, ang bala ko dito ay ipapa-stable ko muna sa shaded part ng ating garden para dumami yung roots bago ko siya ibalik doon sa ROS. And minsan lang natin to diligan kung gusto nating bumalik yung stress na kulay niya or medyo mapula-pula yung tips katulad netong nasa right side. Si Lucian yata to kasi magkamukha lang naman si Mule and Lucian. Stress to siya kasi nasa loob to ng greenhouse. And then nilagay ko lang siya doon para maging colorful and medyo natamaan siya ng fungus nung napabayaan natin nung tag-ulan kasi hindi ako nakapagbilig ng fungicide. Kaya ayan, medyo siya naging woody kasi naglagas yung mga nasa baba na dahon. So, ang balak ko dyan, still pugutin na lang natin para hindi kalbok tingnan. So, ayan guys. So, sa mga hindi pa nakakaalam, yung medyo brownish na powder dyan sa baba ay mixture yan ni cinnamon and ni DE powder para mas daling mag-heal yung sugat kasi nag-a-act siya as parang bandage or parang betadine para sa ating mga halaman. And then, DE powder para iwas insects or mga ants. Kasi pansin nyo, minsan kapag bagong cutting yung mga halaman natin, hindi pa nagkakarot yung stem guys, pinapamahayan na ng mga ants. Pansin ko yun sa mga malalaki kong succulents katulad ni dugong, mga ganyan, mga pink curl. Kapag nag-cut ako sa stem nila tapos walang DE powder, and then inilagay ko lang sa gilid, pamamahayan na ng ants. Siguro matamis yung yung stem. Kaya pinamamahayan nila. Ito naman yung mule natin na galing sa vertical garden. So, ito, dumating to dito sa atin. Medyo, na siya, medyo leggy na. Kasi sa isang seller to na, ewan ko parang, maganda naman siya sa live tingnan. Kaso, kapag napa-LBC na, nag-iba ng hitsura, siguro sa pagpapa-air dry niya. Baka, hindi ganong enough yung sunlight sa place kung saan siya nag-air dry kaya nag-elongate yung mga plants. So, nung dumating to, medyo leggy, kaya nilagay ko na lang siya sa vertical pot and then hinayaan ko na. Then, ayan, may mga tumubo naman na mga maliliit sa center part ng stem. So, hindi muna natin itapon tong stem. So, ang ginawa ko dito, yung mga nalaglag na dahon ni Mule ay yan, in-arrange ko na lang sa baba ng soil para mapropa. And then sooner kapag makasurvive tong stem na nakat natin, tutubuan naman yan ng mga buds or mga maliliit na rosettes. So ayan guys. Si Mule mas maganda kapag sa smaller pot katulad nitong sa nakahang sa ating vertical garden kasi mas madali siyang estresin. Compared sa nasa bigger pot, mas maraming lupa and mas maraming nasa store na water. So, ayan. Another mule. Kasi plano ko dito, pag-isahin to, yung mga stress na rosette, pag-isahin ko sa isang big na pot. Kaya kinat ko tong mga reddish natin. O, eto. Cut natin from greenhouse to siya, guys. Natamaan yata kasi ito ng fungus, kaya naglagas.
Pangit na yung stem niya, kaya napag-isipan kong ikat na lang. Kasi yung upper portion ng stem, green or buhay na buhay. Pero yung nasa baba, parang bulok na guys, patay na. So, hindi na din healthy para sa halaman. Kaya ikat na lang natin para ma-save. Ayan. Maganda pa naman sana na to guys, kasi stress na siya. Pinkish yung tip niya in actual. Ayan. So, ibabalik ko lang sa mga bago dito sa ating channel. Yung soil mix natin is rice hull and garden soil. Minsan, naglalagay tayo ng vermicast. Pero, usually, yung ginagamit natin na fertilizer is si Osmocote. So, ito next guys, ang ating ghost tea. Ayan. Dumating din to sa atin, medyo leggy. Kaya, hinayaan ko na lang muna. And then, nung nagsilabasan na ang mga roots, ayan, makikita niyo may mga roots na. Kinat ko na lang siya para malagay natin na compact siyang tingnan. May mga aerial roots na kasi, so pwede na natin siyang itanim. Si Ghost Tea, kamukha siya ni Ghost Plant, pero iba ang kanyang kulay kasi medyo siya, purplish na may pagka brownish. And then, mas pa-curve or mas sexy naman yung rosette niya compared kay Ghost Tea, oh. Ito si Ghost Plant to. So, ayan. Ito hindi ko na pala na-record. Nalagay ko na lahat. Tsaka ako lang napansin na hindi ko na-record. So, yun na ang ating Ghost Plant. And then, next naman, itong mga cheesecake. Kasi, diba, nagpugo tayo ng cheesecake last video. So, ito yung mga stems na natira. And then, kasi siya, sayang siya, maraming mga maliliit na rosette. So, hayaan na lang natin siya dito sa ating vertical na pot. Mabait lang naman to si cheesecake. And, yan, nilagyan ko yung mga sugat niya ng cinnamon plus DE powder. I-update ko na lang kayo guys once may mga may mga maliliit na mga babies na tumubo. Si cheesecake pala, pag bago pa sa inyo, wag nyo ilagay agad sa ROS or direct sunlight. Kasi yung sa akin, nagmashi siya guys. So, hindi siguro niya gusto yung intense na init agad. So, pa-stable nyo muna. Hayaan nyo na lang na green siya or hindi siya stress. Basta tsaka muna ilagay sa ROS kapag marami na siyang mga ugat. Kasi yung cheesecake ko doon sa greenhouse guys, maganda siya, mataba ang dahon. Green lang pero sobrang chubby nung dahon. Then ito naman yung natirang stem ng ating ghost plant. So ilagay na lang natin dito sa vertical na pot para mas madaling maging stable. Pansin ko kasi guys, mas maliit yung pot, mas madali silang mag-stable compared kapag i-direct natin sila sa big na pot. Mas nagmamashi sila kapag transfer agad sa big pot. Kahit hindi naman maulan, kahit sobrang init, still magmamashi. Nagda-dry rot siguro or nabubulok sa sobrang init. So, ayan guys, yung mga cuttings natin, tinusok ko lang dyan sa baba para maging compact tingnan. And, hayaan lang natin tong lumaki or dumami. Tsaka natin pugot-pugutan kapag mataba na yung mga pinoproduce niyang rosettes. Ayan guys, budburan nyo na lang ng DE powder and cinnamon. So, pansinin nyo, hindi mo na ako gumamit ng toppings kasi kapag bagong cuttings, pansin ko, kapag nilalagyan ko ng pamis, siguro hindi maganda yung
natatanggap na hangin ng soil kasi nakapatong ang pamis, kaya siguro nabubulok. Hindi nakakalabas yung moisture ng soil. Hindi nahahanginan. So, sa mga bagong tanim ko, especially kapag cutting, sinahayaan ko na lang na wala muna silang tamis. Tapos, wag nyo ilagay sa ROS para hindi diretso mabulok yung hindi pa stable ng mga plants. O, dito lang muna sila sa bright shaded area ng aming bahay. So, ito yung mga nagawa natin. Si Ghost plant, si Mio, mga stems ng cheesecake. Ayan. So, that's all lang for today's video, guys. Hope you enjoy watching my vlog. And don't forget to subscribe to my channel. God bless everyone. Bye-bye.